Itong mga kapare ko ay ang Prism Plus F270i budget gaming monitor na may 1.8Hz refresh rate, meron ding 130% sRGB color gamut, merong 1ms response time, kaya napaka-responsive pagdating sa gaming at higit sa lahat, merong maganda at saktong presyo para sa isang 1.8Hz gaming monitor. At ginamit ko rin itong monitor nito sa loob ng almost 8 days. Kaya ito na rin yung magiging long-term review natin pagdating sa monitor na to. Kaya kung naghahanap kayo ng monitor or kayo ng budget gaming monitor, tara, pag-usapan natin itong Prism Plus F270i. So, simulan natin yung usapan sa isang mabilisang unboxing. So, inside the box, una agad nating makikita dito is yung ating base stand or yung paa ng stand natin. Meron na rin tayo ditong DC power adapter. Sumunod naman dito is meron pang isang pouch na nasa loob yung mga screws natin na gagamitin natin mamaya. Then, sumunod naman dyan, meron na tayo ditong included na display port na supported yung 100Hz refresh rate. Then, followed by the manual na hindi nyo naman binabasa. Sumunod naman dyan, meron na rin tayo ditong best mount attachment. Mamaya, mas pag-uusapan natin to. Then, sumunod naman dyan is yung ating stand neck or stand arm. Then, yung pinakahuli is yung ating mismong monitor. And that's pretty much it, mga kapare ko. Ngayon naman, usapang setup tayo dahil napakabilis ng i-setup nito. Kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayo ditong best mount attachment na pwede nating ilagay sa mismong likod ng monitor natin para pwede natin siyang gamitin sa walls natin or kaya gamitin doon sa ating mga monitor arms. Yung style kasi ng monitor na to wala siyang built-in besa holes or mount na pwede natin agad lagyan nun. So kinakailangan pa natin siyang i-attach, which is para sa akin not be the best pero okay na rin kaysa sa wala dahil sayang naman kung hindi natin pwedeng gamitin yung mga existing na monitor arm natin dito. Anyway, madali lang din siyang ikabit dahil dalawang screw lang, i-screwhan nyo lang yung ilalim and then as you can see, napakatibay and okay na siya. Ready to go na. Then kung wala naman kayong mga monitor arm, pwede naman natin siyang gamitin gamit yung kanyang included stand. Bale, i-attach lang din natin siya. Simple lang din ikabit. 2 screws lang para sa kanyang stand neck and then 2 screws lang din para sa ating base stand. And that's it. Okay na siya and ready to go na agad. And after ng setup, binago ko rin kapare ko yung aking editing setup para talaga ma-review itong monitor na to dahil ito yung ginawa ko na main monitor sa editing setup ko. Bale, yung main monitor na gamit ko, yun yung ginahamit ko dito na second monitor ko and then yung naging main monitor ko is itong Prism Plus F270i. At ito yung mga na-experience ko sa monitor na to. And simulan natin pag-usapan yung overall aesthetic or design ng monitor na to. As you can see, napaka-minimal yung datingan neto. Bale, Prism Plus logo lang sa ibaba and then meron tayo ditong dalawang RGB lights sa magkabilang dulo which is nagsisimbolize na gaming monitor talaga to. And to be honest, maganda naman siyang tingnan. Pero para sa akin or based lang sa gusto ko lang talagang setup ng monitor, gusto ko lang yung minimal or wala nang masyadong cheche-boreche dahil mas malinis, walang ilaw, mas okay. So, para sa akin lang naman yung part na yun. In terms of bezels, the same lang din ng mga monitor na nagamit ko, lalo na yung aking main monitor na ginagamit sa editing. Bali, yung sukat nito sa top right at saka left bezels niya is nasa 2mm lang. And then, yung pinaka-bottom bezel naman natin is nasa 20mm lang. So, manipis pa rin talaga. And actually, the same lang sila ng main monitor ko ng bezel size. Kaya, halos di ko napansin na meron tong bezel. Kaso nga lang, yung drawback nito, wala tayo ditong built-in speaker. And most likely, yung iba naman sa atin, hindi naman talaga gumagamit ng built-in speaker ng mga monitors natin. Pagdating naman sa backside nito, dito natin makikita yung control button natin, aka power button na rin. Bale, dyan na tayo magko-control. Meron din tayo ditong display port, HDMI port, and then meron din tayo ditong audio jack port para sa mga external speaker na ilalagay natin. Then yung last naman is yung ating DC port. Pagdating nga pala sa ergonomic ng built-in stand nito, bale, yung pwede lang nating i-adjust dito is yung tilts niya. Hindi natin pwedeng i-adjust yung height and also swivel na to. Kaya, pinaka-recommended ko talaga na gumamit tayo ng monitor arm para mas marami tayong option or mas marami tayong magawa sa kanya. So, keep it mind nyo lang yung part na to. Ngayon naman, usapang display quality tayo. Bale, meron tong 27-inch IPS panel na merong 1080p resolution display and 180Hz refresh rate. At ang maganda pa dito, meron na tong 130% sRGB color gamut. Kaya kung usapang navigation, display, or panonood lang ng Netflix, walang ka-problema dito. Pero most likely, sa loob ng 8 days sa paggamit ko sa kanya, dalawang bagay lang yung pinagamitan ko ng monitor na to. At yan yung editing and also gaming. At ito yung experience ko sa dalawang bagay. Una, pagdating sa editing, most likely medyo nanibago ako ng konti dahil 27-inch yung monitor na to. Yung ginagamit ko kasi na main monitor ko before
for sa editing PC ko is 32 inches. Pero nakapag-adjust din naman agad ako dahil marami rin namang nakikitang content dito sa mismong display size niya dahil wide monitor pa rin to kung ako yung tatanungin. Actually, nandito naman lahat ng mga assets na kinakailangan ko pag nag-edit. Nandiyan yung video, yung photo, yung effects at kung ano-ano pa. So most likely kung ano yung napo-project nung 32-inch na monitor ko, yun lang din yung napo-project nito pero medyo compressed lang ng konti. So pagdating sa pag-i-scrub, pagka-cut, etc. Wala akong naging problema pagdating sa monitor nito. Palag-palag siya doon. But pag pumasok tayo sa part ng color grading, dito medyo tagilid yung monitor na to, at least based sa experience ko. Bale, just I said, meron tong 130% sRGB color gamut, tapos 98% DCI-P3 color gamut, and 90% Adobe RGB color gamut. However, hindi nga lang yan sure kung yan nga ba talaga yung calibration ng DCI-P3 and also Adobe RGB. Nakita ko lang yan sa Google, but ang pinaka-sure tayo dito 130% yung ating sRGB color gamut. Actually, okay naman siya. Nakapag-edit naman ako dito, nakapag-color grade naman ako sa kanya. But kapansin-pansin talaga dito yung pagiging matingkad ng color ng balat natin. In short, may boosting sa color or hindi accurate yung nakikita nating color dito. Which can lead sa hindi accurate na color grading if ever na mag-color grade tayo sa monitor na to. Kaya para sa mga kapare natin dyan na mahilig mag-color grade, hindi ito yung best monitor para sa inyo. And yan, yung mga napansin ko nang ginagamit ko to sa loob ng 8 araw. And actually, meron naman ako mga nakitang workaround sa pwede nyong gawin para i-calibrate or i-recalibrate yung color accuracy ng monitor na to using a tool. So pwede nyo naman yung hanapin online if trip ninyo. But if hindi naman kayo magko-color grade, okay na po ito para sa isang editing monitor. Pero pagdating sa isang gaming monitor, isa to sa pinaka-recommended kong monitor para sa presyo niya. Dahil pagdating sa naging experience ko dito, napaka-responsive and napaka-accurate ng tutok natin dito sa monitor na to. At dahil na rin yan sa 180Hz refresh rate neto and 1ms response time, dahil meron na tong 1ms MPRT rating pagdating sa kanyang response time. Kaya accurate, rehistro agad yung mga clicks and also galaw ng mouse natin pagdating dito. Actually, sa sobrang responsive ng screen, napa-adjust ako ng sensitivity ko dito sa Valorant dahil medyo hindi makasabay yung mata natin dahil nasanay lang ako sa 60 to 75 Hz na monitor which is yung main display na ginagamit ko para sa editing PC ko. At nung nag-transition ako sa 180Hz, dito ko napansin yung pinagkaiba na lang dalawa. At ako na nagsabi sa inyo, kung usapang gaming, wala tayong magiging problema pagdating sa monitor na to, lalo na sa mga games na supported yung more than 180Hz refresh rate. Kaya kung usapang gaming part lang, wala tayong magiging problema pagdating sa monitor na to. At ako rin nagsasabi sa inyo, sa loob ng time span na nagamit ko tong monitor na to, ako na yung unang magsasabi na best to pagdating sa gaming part dahil ito rin yung na-experience ko sa kanya. Anyway, bukod dito sa experience ko, ito po yung ibang specification ng monitor na to. Una, meron na tayo ditong OSD menu, bali meron tayo ditong game mode presets, brightness, and contrast control na pwede nating baguhin or i-adjust. It depends sa preferred natin. So, pwede natin siyang galawin using the physical button control sa likod ng monitor na to. And kung same ko rin kayo na babad sa computer dahil nga nag-edit ako ng video, meron na rin po itong low blue light mode which is magpo-protect sa mga mata natin. Meron na rin itong pre-sync or G-Sync compatibility. Bali yung ginagawa niya is sinisync niya yung refresh rate mismo ng monitor dun sa GPU natin para sa mga registered NVIDIA and also AMD GPUs na meron tayo. So kung nakaganon kayong GPU, magagamit ninyo to. Pagdating naman sa ghosting or motion blur, mararecommend ko na i-activate ninyo mga kapare ko yung FPS Arena mode kapag maglalaro kayo ng game dahil hindi nyo yan mapapansin doon based sa testing na gawa ko. Pero most of the time, hindi ko yung ginagamit kasi nga ginagamit ko siya sa editing. But overall, pagdating sa gaming, activate it if ever nabibili kayo nito. Ngayon naman, dahil kanina ko pa sinasabi yung mga pros at mga bagay na nagustuhan ko dito, usapang cons naman tayo o yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya bago magtapos tong video na to. Unang-una, yung kanyang stand capability. Limited lang yung pwede natin gawin, hindi natin pwedeng i-adjust yung height or kaya yung swivel na to. So, ibig sabihin, nakapix lang siya, kaya need talaga natin mag-invest sa isang monitor arm. Pangalawa, wala tayo ditong built-in speaker, kaya need talaga natin gumamit ng external speakers. Pangatlo, kung bibilihin mo to for editing, pwede naman, pero pagdating sa color grading, hindi ko talaga siya mararecommend based sa experience ko sa kanya. So, dun lang naman sa part na yun. Anyway, yung final verdict or yung pinaka-final opinion ko about sa monitor na to, if naghahanap talaga kayo ngayon ng budget monitor na under 10,000 pesos, masasabi kong isa to sa pinaka-the best recommendation para sa inyo, lalo na kung gaming monitor yung hinahanap ninyo, pero pwede rin naman gamitin sa editing basta not more on color grading. Anyway, speaking of budget and also gaming, meron ako ditong video na diniscuss ko dyan yung mga sulit gaming phones na magandang bilhin ngayong 2025. Check na lang ninyo for more details.